Hindi natin alam kung saan galing ng dugong yun. Kailangan malaman to ni Lolo. Sana pati si Lola. Mauwi niyo na rin po ng ligtas. Desisyon niyo kung maniniwala kayo. Kung anumang masama ang mangyari sa inyo, labas na ako ron. Sabi nila, mas magiging masaya ka sa pagtulong. Yan mismo ang naramdaman ko nang madestino ako sa ibang lugar. Makita lang na masaya ang mga bata at malulusog sila ay sapat na para mapawi ang pagod ko sa araw-araw. Pero paano kung ito mismo ang ikapapahamak ko? Kasalanan bang unahin ang sarili bago ang kapakanan ng iba? Magandang araw po sa iyo, Soledad, at sa iyong mga tagapakinig. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang ako naman pala ang susunod na susulat para magbahagi ng karanasan ko. Ako nga pala si Pia at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, ba't ka nakangiti dyan? Para ka nagayuma. Kahit kailan, bitter ka talaga, Jasmine. Inggit ka lang dahil may love life ako, no? Ikaw wala. Sus! Sakit sa ulo ng mga lalaki, no? Kaya ang boyfriend mo, magbabago rin ugali niyan. Tamuan tayo natin. Shh. Malabo yun. Hindi ako lolokohin ni James, no? Napailing na lang ang kaibigan ko sa kung paano ako manindigan. 3 buwan ko ng karelasyon si James at saksi mismo si Jasmine kung gaano ka-sweet ang boyfriend ko pagdating sa akin. Naiintindihan ko naman kung wala siyang tiwala sa mga lalaki dahil medyo nasaktan din kasi siya sa huli niyang relasyon. Ewan ko sa'yo, Pia, pag ikaw umiyak dahil sa lalaki yan, nababatukan pa talaga kita. Ay, wow, napakaganda naman ng moral support mo. Dapat lang, aba masyadong matigas yung ulo mo. Ay kung itry ko kayang palambutin yan. Mga asar pa sana si Jasmine pero biglang pumasok sa opisina ang supervisor ng department namin na boyfriend ko rin pala. Isang malapad ng ngiti ang pinangbati niya sa aming dalawa. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. May kailangan po kayo, sir? Medyo. Di ba nabanggit mong may kamag-anak ka sa Capiz? Opo. Ba't niyo po natanong? Tamang-tama. Naghahanap kasi kami ng pwedeng ilipat sa Capiz. Base kasi sa huling census. Mas dumami raw ang malnourished doon. Karamihan din sa mga bata. Hindi man lang marunong magbasa o magsulat. Hulaan ko, sir. Itatapon niyo si Pia sa Capiz, no? Napakamot ng ulo si James. Kapag nasa opisina kami, sir ang palagi kong tawag sa kanya. Mas mahigi pa rin kasing professional kami pag nasa trabaho. Matagal na akong naka-opisina bilang social worker sa DSWD. Komportable naman ako sa trabaho ko. Halos mga papeles lang din ang inaasikaso namin ni Jasmine. Hindi kasi kami ang pinapadala sa mga service o field missions. Gusto ko mang sumama pero hindi talaga ako napipili. Napakatalino mo talaga, Jasmine. Ay, ako pa ba, sir? Hindi lang maganda to, no? Utak-utak din. Pero may hindi ka nahulaan. Napakunot ang noon ni Jasmine sa tugon ni James. Napangiwi pa nga ito na para bang naiintindihan na kahit papano kung anong susunod na sasabihin ng boyfriend ko. Sasama ka kay Pia. Fully funded ang magiging pagtuloy niyo ron. Sir, wag naman. Maawa naman kayo sa akin, sir. Ayoko pang makain ng aswang doon. Umakto pa ang bruha na parang nagdadrama. Alam ko nagbibiro lang siya at napatawa niya naman si James. Pero kahit papano, may punto naman si Jasmine. Albularyo ang lolo ko. Bata pa lang ako, palagi niyang naikukwento sa akin ang mga bagay tungkol sa aswang at engkanto. Pero kahit ganon, wala pa akong nakita ni isang ebidensya na totoo sila. May insurance rin kayo. May life plan din kung gusto nyo. Sir, huy, grabe naman.
Di pa nga ako nakakarating ng Capiz, pinaplano niyo na yung burol ko. Hoy, ang OA mo talaga, Jasmine, kahit kailan. Tayo na tong binigyan ng trabaho, reklamo ka pa ng reklamo. Naiintindihan ko naman si Jasmine. Kaya nga ikaw mismo, Pia, ang inalok ko. Dahil umayaw na halos ang ibang field workers. Natatakot daw. Dahil yung huling pinadala, hindi na nakabalik. Si Lisa, sir, pinadala niyo siya doon? Akala ko ba buntis lang yun? Mahabang kwento. Hanggang ngayon, nakaawol pa rin siya. Sabi ng iba, baka nakipagtanan lang. OMG. Hindi kaya kinuha siya ng aswang o di ka engkanto, sir? Pinanlakihan ako ng mata ni Jasmine. Parang sumisignal siyang tanggihan ng anumang alok ni Sir James. Pero imbis na sundin siya, mas nanindigan akong mali ang mga paratang niya. Walang ganon, Jasmine. Ako na nga mismo yung lumaki sa Capiz. Hindi ako naniniwala sa ganyan, no? Kayo pa kaya mga chismis lang yung naririnig? Kung ganun, tinatanggap mo na, Pia, ang alok ko? Wala naman hong problema sa akin, sir. Ewan ko lang ho dito sa kasama ko. Imbes na sumagot, pinagtaasan lang muna ako ng kilay ni Jasmine. Hindi siguro ito natuwa sa pagtanggap ko ng alok. Maghanap na lang ako ng ibang mga kasama mo. Si Jasmine naman, kung ayaw sumama sa Capiz, ididestino ko na lang sa Siquijor. Ano ba yan? Sir naman eh. Ano, sasama ka na? O mamili ka. Sa Siquijor ka mag-isa o sasama ka sa Capiz na kasama mo ko at may libre ka pang matitirhan? Ay, naku, pinapili niyo pa ako. Buk sa inyo, mga leche. Sige na, sasama na. Bago tuluyang umalis si James, maririnig pa rin ang pagbulong-bulong ni Jasmine sa hangin. Umiirap din ito na parang batang hindi napagbigyan ang gusto. May sasabihin ka pa, Jasmine? Wala sir, wala ho. Kayo naman. Napatawa na lang kaming dalawa ng boyfriend ko. Tinanguan ko siya bago tuluyang lumabas ng pinto. Matagal ko ng pangarap ang mapunta sa mission field. Kaya ako nag-social worker ay dahil dito mismo. Pakiramdam ko ito talaga ang rason kung ba't ako nabuhay. Magaan sa loob ko ang pagtulong sa kapwa. At kahit sa mahihirap na sitwasyon, mas pinipili ko pa ring unahin ang kapakanan ng iba. Ilang araw lang ang tinagal ng pagpoproseso ng mga papeles namin ni Jasmine. Wala nang ibang social worker na sasama maliban sa kanya. Makatakot siguro. Sa araw ng pag-alis namin, hindi ko inaasahang darating si James sa sakayan na may daladalang mga bagahe. Mukhang sasama yung asungot mo ah. Gagawin pa yatang honeymoon vacation yung trabaho natin. Alam mo, tumahimik ka na nga. Sige na, tama na, papalapit na siya. I miss you, love. Di ko kayang umalis ka ng mag-isa. Lumapit ako kaagad para humalik sa pisngi. Kahit siya mismo tuwing nagkikita kami, walang nababanggit na sasama siya. Siguro, balak niya talagang sorpresahin ako. Kung kukontratahin mo ko, huwag mo nang subukan. Buo na ang desisyon ko. Masyadong malayo ang bago mong destino. Ay, naku, kahit kumontra pa yata ako, hindi kita mapipigilan eh. Ayan, nandyan ka na eh. Isa pa, alam mo, nagmana ka yata sa akin pagdating sa katigasan ng ulo. Sus, pakipot pa to. Gustong-gusto naman sumama si James. Sa inyo? Napatawa kami ng boyfriend ko sa pagsusungit ni Jasmine. Hanggang ngayon, umiirap pa rin ito at bumubulong sa hangin na para bang iniinis ang boyfriend ko. Alam mo, Jasmine, irereto na lang kita sa engkanto sa bahay ni Lolo para hindi ka na bitter. Hay nako, buti pa nga, baka mas loyal pa sila kaysa sa ex kong kutong lupa naman ang gusto. Tara na nga. Sasagot pa sana ako pabalik pero nagsalita na ang flight attendant na magte-take off na ang eroplano. Ilang minuto na lang at malalanghap ko na ulit ang sariwang hangin ng Capiz. At sa wakas, matutupad na rin ang matagal ko ng pangarap. Economy class lang ang ticket naming tatlo dahil hindi naman kalayuan ang destinasyon. Nang magsimula na kaming lumipad, nakaramdam kaagad ako ng antok
at mahimbing na nakatulog. Love, gising na. Malapit na raw tayo. Bahagya kong naramdaman ang pagyugyug ni James sa balikat ko. Sa ngayon hindi namin katabi si Jasmine. Nagpunta siya sa likuran dahil wala nang bakante rito. Mas maigi na rin siguro yon dahil maiirita lang siya sa paglalambing sa akin ni James. Ilang minuto pa at lumapag na nga ang eroplano. Sa bilis ng mga pangyayari parang hindi pa rin ako makapaniwala na makikita ko na ulit sila lolo. Pia, di ba sasakay pa tayo ulit? Oo, pero susundo naman sina lolo sa atin eh. Siguro nandiyan na sila nag-aantay. Magandang timing naman pala ang bakasyon ko. Makikilala ko pa ang pamilya mo. Sana hindi ka matakot pag pinakitaan ka ni Lolo Paing ng itak ah. Patuloy lang sa pakikipagbangayan si Jasmine sa boyfriend ko habang kinakaladkad namin ang kanya-kanyang luggage sa waiting area. Sa dami ng tao parang mahihirapan yata kaming hanapin sina Lolo. Halos inabot kami ng 10 minuto bago ko narinig ang pamilyar na garalgal na boses. Hiya! Apo! Nilingon ko agad kung saan nanggagaling ang boses. At tama nga ako. Nauna pa sila sa amin. Kasama rin ni Lolo sila Aling Marta. May pa-banner pa. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Hindi naman ho ako galing abroad, Lo. Bakit may pa-welcome home pa kayo? Siyempre, para sa nag-iisa kong apo, dapat espesyal ang pagbisita mo. Lolo, makita ko lang kayo, ayos na sa akin. Ah, nga pala ho. Kumusta ho kayo? Imbes na sumagot ka agad, napadako ang tingin niya kay James. Pinanliitan niya pa ito ng mata at tinasan ng kilay. Lolo, si James po, yung nababanggit ko sa tawag palagi. Boyfriend ko ho. Magandang araw po sa inyo, Lolo. Natutuwa po ako nakilala ko rin po kayo sa wakas. Napakagwapo niyo po pala sa personal. Ay sus, ng bola pa, magpapalakas lang eh. Siyempre, maganda ang lahi namin. Pero maiba ako. Bakit ka sumama? Ang alam ko, hindi ka naman social worker kagaya ni Pia. Gusto ko rin po kasi magbakasyon. Sabi rin ni Mama, maganda daw po ang tanawin dito sa Capiz. Naku, kung sa tanawin lang naman, kung gusto mo, ako pa magpasyal sa'yo rito. Pero kailangan na matapos na ako riyan sa pag-oorasyon. Napakunot ang noo ni James sa sinabi ni Lolo. Siguro dahil hindi ko pa nababanggit sa kanya ang trabaho ni Lolo. Albularyo siya sa baryong tinitirhan namin. Matinik din siyang ituring ng marami at halos walang araw na hindi siya nagkakaroon ng customer. Orasyon? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa bahay na natin pag-usapan. Mas maintindihan mo ko. Ilang oras pa ang tinagal ng biyahe namin mula sa airport. Medyo may kalayuan din kasi ang baryong tinitirhan namin. Kaunti lang din ang mga kabahayan at karamihan sa may-ari ng lupa lumipat na ng ibang bayan. Ayon sa sabi-sabi, baka natakot daw at mas pinili nilang lumagay sa tahimik. Sakay ng isang puting van, nakarating din kami sa wakas sa bahay ni Lolo. Dito muna kaming 3 mamamalagi habang nakadistino ako sa Capiz. Sa oras mismo na makababa kami, prinangka ako agad ni James. Para bang hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwalang ang girlfriend niya ay may lolong albularyo. Wala kang nabanggit noon tungkol sa orasyon-orasyon na yan. Nagulat tuloy ako. Ba't ko pa sasabihin kahit ako hindi naniniwala sa mga ganyan eh. Bata pa lang ako, yan ang trabaho ng lolo ko. Pero kahit laking Capiz ako at sinasabi nilang pinamumugaran daw ng aswang dito, mas pinili kong huwag nang maniwala. Naintindihan ko. Pero sana, mas makilala ko si Lolo Paeng kahit halatang may pagkakaiba kami. Ang unang araw namin sa Capiz ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Halos sakitan na kaming lahat ng tiyan sa kakatawa. Maging si Lolo Paeng kasi kinarir na rin niya ang pagiging komedyante.
Siya nga pala, anong mga lugar dito ang una mong balak puntahan? Iniisip pa po namin ni Jasmine Lo eh. Siguro sa ngayon sa malapit lang kami. At saka bago lang din po ako rito, Lo. Si Pia na ho siguro yung papipiliin ko. Kung ako tatanungin nyo, huwag na kayong pupunta sa bukirin dito. May dumadalas na pag-atake ng aswang sa San Isidro. Halos mabulunan si James sa kinakain niya. Maging ang kanyang mga mata, nanlaki sa pagkagulat. Lolo naman eh, tinatakot niyo si James tsaka si Jasmine eh. Hanggang ngayon ba naman, Apo? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Napipi akong pansamantala sa tanong niya. Halos lahat ng nakatira rito, sumusunod at naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Lolo. Pero ako, na mismong apo niya, hindi pa rin makumbinse tungkol sa mga aswang. Sasagot na sana ako pero may binunot siyang anting-anting mula sa ilalim ng mesa. Nilapag niya ito sa harapan ko at ngumiti ng mapait. Alam ko na ang sagot mo. Pero bilang pakiusap, kunin mo to. Isuot mo, Apo. Sa oras na lumabas ka ng bahay ko, nanganganib na kagad ang buhay mo. Siniko ako ni James na parabang nagpapahiwatig na kunin ko ang kwintas. Kahit si Jasmine, masama na rin kung makatingin. Salamat ho, Lola. Isusuot ko ho to. Mabuti kung gano'n. Lalo na't hindi ko pa nahuhuli ang bagong aswang na gumagala. Ako po ba, Lo? Wala akong pangontra? Hala, magtatampo ko niyan. Bumusangot pa ito na parang bata sa harap ni Lolo Paeng. Napatawa na lang kaming lahat. Kahit kailan talaga palabiro itong si Jasmine. Huwag kang mag-alala. Kahit si James meron. Ay, salamat po kung ganon. Tsaka ayoko pa kung magkagotay-gotay itong matres ko, no. Magkakaanak pa ako ng 1 dosena. Ang usapan na yon sa hapagkainan ang huling kwentuhan namin bago kami pumunta sa kanya-kanya naming kwarto. Hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang sinabi ni Lolo. May gabunan daw na gumagala sa San Isidro. Kahit hindi ako naniniwala na totoo sila, iba pa rin ang tama nito sa akin. Kinaumagahan, nagising kaming lahat dahil sa hagulgol ng isang bata. Sa lakas ng iyak nito parang aabot pati sa kabilang bahay ang boses niya. Huy, Pia naman! Ba't parang siyanak yata yung aswang dito, hindi naman gabunan? Ano ka ba? Baka bata lang yan, labasin mo muna. Ba't ako? Puyat pa ako, no? Matutulog muna ako ng konti, ikaw na. Napilitan akong bumangon dahil kay Jasmine. Habang palabas ako ng kwarto, mas lumalakas ang iyak ng bata. Lolo, nasugat po ang tuhod ko. San ka ba kasi nanggaling bata ka? Hindi ba sabi ng lola mo na huwag kang magsususuot sa gubat? Natakot po kasi ako kagabi sa mga paniki. Kaya ayun, kakatakbo, naligaw ako sa gubat. Ay, naku bata ka. Paano na lang kung wala ang lolo paing ninyo? Nadatnan ko si Lolo sa sala kasama ang isang batang nasa edad 10 siguro. Basang-basa na ng luha ang mukha niya at bakat na rin ang natuyong uhog sa pisngi. Dahil sa pagdating ko, napatigil ng pansamantala si Lolo. Magandang umaga po. Kamusta ang tulog mo? Ayos naman po. Teka, sino ho siya? Nagkatinginan kami ng bata. Kitang-kita kung paano mamula ang buong mukha niya. Ilang oras na rin siguro siyang umiiyak. Siya si Carlo, apo ni Aling Melba. Melba? Saan siya nakatira, Lo? Nasa tabi sila ng batis. Yung dati kong binebentang lupa, binili ng pamilya niya. Kamusta ka, Carlo? Parang grabe yata yung galos mo, Natisod po kasi ako ng ugat sa gubat. Hanggang ngayon humihikbi pa rin si Carlo habang nagkukwento.
Pinilit na rin gamutin at linisin ni Lolo ang sugat. Kahit pa, maaaring umiyak lang ang bata. Napangiti na lang ako sa tapang ni Carlo. Simpleng kagat lang ng langgam yan, ha? Malakas ka namang bata, di ba? Tumango ng bahagya ang bata. Sa hinhin niya, akalain mong hindi siya marunong magsalita. Panay lang ang titig niya sa akin na nung una, para bang kinikilatis ako. Salamat po ate. Lolo, sino po siya? Siya ang Ate Pia mo. Galing siya sa Maynila. Dito muna siya magtatrabaho. May boyfriend na po ba siya, Lo? Naku ka, bata ka. Masyadong matanda yung Ate Pia mo para sa'yo. Isa pa, gusto mo bang maibitay ka ni James ng patiwarek? Pagkabanggit lang ni Lolo ng pangalan ng boyfriend ko, biglang sumulpot agad si James. Bagong ligo ito at basang-basa rin ang buhok. Imbis na magpakilala sa bata, mas tinakot niya ito. Oo nga bata. Gusto mo ba? Ipakain kita sa mga aswang dito. Mabilis ko siyang sinaway dahil baka mas matakot sa amin ang bata. Gaya ni Jasmine, mahilig din talaga siyang mga asar. Pero kahit kasing kulit ni James ang mga tinuturuan ko, nagugustuhan pa rin siya ng mga bata. James, hayaan mo na nga, nagbibiro lang si Carlo eh. Napakasiloso mo talaga. Nakita mo na, Carlo. Hindi ka pwedeng pumorma sa apo ko. Pakain ko na lang ang boyfriend ni ate sa kaibigan kong aswang. Para kapag patay na siya, akin na si Ate Pia. Tila napipi ako sa sinabi niya. Maging si James napatingin sa akin. Sa kaba, pinanlakihan niya ako ng mata at napalunok pa. Parang hindi ata akma ang sinabi niya para sa isang 10 taong bata. Saan mo naman natutunan yan? Sa mga kapitbahay po natin. Sabi nila, kapag hindi raw ako naging mabuting bata, ipapakain nila ako sa wakwak. Naku kang bata ka. Huwag kang makinig sa kanila masyado. Hindi tama ang sinabi mo. Humingi ka ng dispensa kay Kuya James mo. Sorry po. Ayos lang po, Lolo. Nagbibiro lang naman po siya, hindi ba? Carlo? Napatingin ang bata sa kanya. Sa titig nila pareho, halatang halata na parang may tensyon. Bata lang si Carlo, pero ang isip niya malakinse. Opo, nagbibiro lang ako. Hindi na po mauulit. Mukhang magiging masaya ang bakasyon mo rito, James. Nagtawanan kaming lahat sa dugtong ni Lolo. Sa tagal ko palang nawala, marami ang nagbago rito sa Capiz. Kasama na rito ang mga taong naninirahan sa baryo. Gaya ng pinunta namin ni Jasmine rito, ngayon ang unang araw ng trabaho ko. Walang DSWD office sa San Isidro, nasa malalayong bayan pa. Kilala rin kasi ang baryong ito sa pagtataboy ng mga turista at mga tagalabas. Wait nga, para mo ka mahihirapan akong pasukin ang San Isidro ah. Paano kung ikaw na lang kaya piyang mag-census? Mag-isa? What you think? Hoy, seryoso ka ba? Kaya ka nga pinadala rito para may kasama ako, tas iiwan mo ko ngayon? Hoy, ano ba? Isusumbong talaga kita sa head supervisor natin, Jazz. Pag ako talaga nakain ng aswang at nawakwak yung matres ko, kukunin ko talaga yung sayo. Alam mo, ang OA mo talaga kahit kailan. Tinanaw naming pareho ang makahoy na parte ng baryo. Ayon kay Lolo, halos 10 bahay ang nakatago sa likod ng kakahuyan. Hindi malabong totoong natatakot si Jasmine at dinadaan niya na lang talaga sa pagbibiro ang kaba. Pero trabaho ang pinunta namin dito at hindi pwedeng umuwi kami nang walang sulat ang field notebook. Uy, tara na! Huwag kang mag-alala, tulog yung mga aswang sa umaga, okay? Hindi makakain yung egg cells mo, kaya halika na. Ay, naku, may magagawa pa ba ako? Bayan, mauna ka na. Nagsimula na kaming maglakad papasok sa gubat. Laking San Isidro ako pero para bang nakalimutan ko na ang pasikot-sikot dito. Buti na lang at kahit papano,
may mga bakas ng daanan papunta sa mga kabahayan. Oh, census munang hunahin natin saka na tayo babalik pag nakita natin yung sitwasyon ng mga bata. Sige, pero paalala lang huwag ka masyadong maingay kapag pinatuloy na tayo ng may bahay, okay? Oh, bakit naman? Parang napaka-imposible naman ang hinihingi mo. Pwede ka namang magsalita, huwag ka lang masyadong madaldal, okay? Baka mairita natin sila eh. Alam mo kasi, hindi sanay yung mga tao dito sa mga tagalabas. Tumango na lang sa akin si Jasmine. Ilang hakbang lang pagkatapos, natanaw na namin ang unang bahay. Isa itong kubo na medyo may kaliitan, pero punong-puno ng mga halaman. May mga bulaklak din na bago lang sa paningin ko. Tatawag pa lang sana ako ng tao po, pero biglang may sumulpot sa likuran namin. Hoy! Balak nyo nakawin ang mga rosas ko, no? Ay naku, hindi ho, mga social worker ho kami. Magrarason pa kayo? Umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Isang lalaki na nakasuot na fitted na sando na may mapupulang labi ang sumalubong sa amin. Halatang hindi niya nagustuhan ang pagpasok namin sa bakuran niya kahit ilang hakbang lang ito mula sa gate. Social worker. Kinalimutan na ng gobyerno ang lugar na to. Ang sabihin nyo, mga akyat bahay talaga kayo. Mga kapitbahay! Tulungan nyo ako! Pagsasamantalahan nila ako! Hoy! Sira tatok-tok neto eh. Mas babae ka pa sa amin, tapos sasabihin mong may bala kaming rapin ka? Ikaw babae, wag mong ismulin ang ganda ko. Isa akong Diyosa na nagkatawang tao dito sa San Isidro. Napaismid si Jasmine sa yabang ng lalaki. Nagtaasan pa sila ng kilay at umirap ng sabay. Ni isa sa kanila walang balak magpatalo. Sa tinagal-tagal ko rito sa San Isidro, ngayon ko lang nakita ang lalaking to. Baka bagong lipat o bumili ng lupa. Mas tumindi ang pagtitinginan nila. Kaya bago pa sila magsabunutan, namagitan na ako. Sir, ma'am, paano ba to? Ma'am! Ma'am, gusto lang po sana naming makatulong sa inyo. Hindi po nakalimutan ng gobyerno kasi yung baryong to kaya eto nandito kami. Sadyang nahihirapan lang ho kaming abutin ng tulong yung mga mas liblib na gaya ng San Isidro. Tumango siya ng bahagya pero nakabusangot pa rin. Pati kilay niya nakataas pa rin. Animoy inaantay pa ang susunod kong paliwanag. Kung ganito nila ituring ang mga tagalabas, tama nga siguro ang naging desisyon ni James. Ito ho yung ID ko. Makikita niyo ho dyan na social worker po ako ng DSWD. Pati rin ho itong kasama ko. Ikaw siguro oo. Pero yung kasama mo, mukhang mas inmate pa yan kaysa sa social worker. Pagpasensyahan niyo na ho siya. Bago lang din ho kasi siya sa probinsya eh. Sige, pasensya na rin. Ano nga palang may tutulong ko sa inyo? Ilang minuto lang at pinatuloy na niya kami sa kanyang munting kubo. Sa ganda ng loob, hindi mo mahahalatang gawa lang sa kawayan ang barong-barong. Halos matulala kami ni Jasmine sa pagkakadisenyo. Kasing level na kasi ng galing nito, yung mga gawa ng mga arkitekto sa Maynila. Maiba ako. Bakit biglaan kung mapasyal kayo rito? May mga aswang na rin ba sa Maynila? Nako, Walda, naipon na dito sa kapis eh. Hoy, Jasmine, ikaw ba titigil ka ba o i-report ko to sa supervisor? Napatawa si Kira sa pananakot ko. Nabanggit niya kanina na bakla nga siya kung ituring at mas komportable siya sa pangalang Kira. Hindi naman talaga siya masungit o maldita. Sadyang nairita lang siguro sa pagsagot-sagot ni Jasmine. Pero may punto siya. Kung ako sa inyo, bumalik na kayo sa opisinang pinanggalingan nyo. At hindi ba ikaw ang apo ni Ma'am Paeng? Oo, ako nga. Bakit naman ho kami babalik? Hindi ba nakwento ng lolo mo
Matapos mapatay ng matandang antingero ang Sigbin, may mas malakas na aswang na gumambala rito. OMG, mas malakas! Nanginginig si Jasmine sa takot habang napalunok ng malalim. Lumambot din ang ekspresyon niya sa harap ni Kira. Oo, kahit mga albularyo, nakakaya nitong sugatan at kaladkarin. Buti na lang at malakas pa si Mang Paeng. Siya lang ang natitirang hindi pa nagagalaw ng gabunan. Gabunan? Di ba nakakalipad sila kahit walang pakpak? Oo, mas malala pa. Kaya nilang pumatay kahit umaga. Pia, bumalik na lang kaya tayo? Uy. Tiningnan niya ako sa mata. Ramdam na ramdam ko ang sinseridad ni Jasmine. Namumuo rin ang luha sa kanyang mata. Ngayon ko lang nakitang matakot siya ng ganito. Hindi na rin niya nagawa pang magbiro. Pero kahit ganon, hindi kami pwedeng bumalik. Matagal kong hinintay na ma-deploy. Isa pa, kabaliktaran sa kinatatakutan ni Jasmine ay hindi ako naniniwala sa mga aswang. Jasmine, alam mo namang hindi tayo pwedeng bumalik eh. Saka wala pa naman tayong patunay na totoo nga yung mga haka-haka na yan. Desisyon nyo kung maniniwala kayo. Basta, pinagsabihan ko kayo. Kung anumang masama ang mangyari sa inyo, labas na ako ron. Salamat ho sa pagmamalasakit pero buhay po kaming lalabas dito. Huwag kayong mag-alala. Tumatak pareho sa amin ni Jasmine ang mga banta ni Kira. Kahit papaano natakot din ako, pero hindi ito kasing tindi ng naramdaman ng kaibigan ko. Pagkatapos namin sa unang bahay, nagpatuloy kaagad kami sa pagsisensus. Tao po! Tao po! Lola, may tao sa labas! Pagbuksan mo nga muna, magbibihis lang ako. Sige po. Ang batang nagsasalita ay parang kaboses ni Carlo at hindi nga ako nagkamali. Maya-maya pa, pinagbuksan niya kami saka pinapasok. Kumpara sa ibang mga bahay, mas malaki ang kanila. Sementado na rin ito at naka-tiles pa. Tuloy po kayo, Ate Pia. Naaalala po ba ninyo ako? Syempre naman. Siya nga pala, ito si Ate Jasmine. Kaibigan ko rin siya kagaya ni Kuya James. Hi, Ate Jasmine. Ang ganda mo rin kagaya ni Ate Pia. May boyfriend ka na ba? Napatawa kaming pareho sa tanong ng bata. Sa murang edad nito, masyado na siyang maalam sa usaping pag-ibig. Impluwensya na rin siguro ng TV at saka cellphone. Wala, pero ayoko makasuhan ng child abuse Ay, sayang. Tatanda naman ako eh. Pwede mo ba akong hintayin? Bago pa makasagot si Jasmine, sumabat ang matanda kanina sa usapan. Seryoso ang tono ng kanyang pananalita na bahagyang ikinakaba ko. Carlo, anong sabi ko tungkol sa pakikipag-usap sa mga hindi mo kilala? Sorry po, Lola. Na-excite lang po. Yumuko pa si Carlo habang sinasagot ang matanda. Maya-maya pa sininghalan niya itong pumasok sa kwarto. Tahimik namang sumunod ang bata sa kanya. Masamang maghimasok pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mamagitan. Kilala ho kami ni Carlo. Ako nga ho pala si Pia, apo ho ni Mang Paeng. Ito ho si Jasmine. Pareho ho kaming social worker na nakadestino dito sa Capiz. Magandang araw sa inyo. Tumangulang ng bahagya ang matanda. Sinundan pa niya ng malamig na titig ang mga suot naming uniforme. Palagay ko, nagtataka rin siya gaya ni Kira. Umalis na kayo. Hindi namin kayo kailangan. Pero ma'am, konting oras lang naman po yung hihingi namin sa inyo. Kailangan din ho kasi namin ng mga detalye ninyo para matulungan namin yung mga taga San Isidro. Bingi ka ba? Hindi ba sabi ko umalis na kayo? Baka maabutan pa kayo ng dilim kami pa ang sisihin ng lolo mo. Pia, tara na. Wala akong magawa ng mga panahong yon kundi umalis at sumunod.
Hindi ito ang unang beses na itinaboy kami. Pero naging kakaiba ang pakiramdam ko sa pagtatagpo namin ni Aling Melba. Hindi na kami tumuloy ni Jasmine sa pagbabahay-bahay. Mas maigi na rin ang magpalamig muna. Baka mas malala ang datna namin sa iba. Pagdating kaagad namin sa bahay, nadatnan ko si Lolo Paeng na nakatanaw sa may pintuan. Mahaba na ang uso nito at nakakunot na rin ang noo. Nasaan na kaya ang mga batang yon? Lo, dito na kami. Kanina pa kayo nag-aantay? Mabuti nakauwi na kayo. Uutusan ko na sana si James na samahan ako para masundo na kayo. Ay, relax lang kayo, Lo. Ano ba? Maliwanag pa naman ho yung paligid eh. Hindi mo naintindihan. Walang pinipiling panahon ng isang gabunan. Mas lumalakas din ito tuwing gabi. Tama ho si Jasmine, Lo. Naku, kumalma lang ho kayo. Walang mangyayaring masama sa amin. O tingnan nyo, suot ko pa yung pangontrang bigay nyo. Tinaas ko pa ang pulsuhan ko sa harapan niya. Napangiti nito si Lolo. Ramdam ko ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Kahit nung bata pa ako, labis na akong mag-alala si Lolo. Bilang tumayong magulang ko kasama si Lola, hindi niya kayang nakikita akong nasasaktan. Maya-maya pa ay si James naman ang sumulpot sa likuran ni Lolo. Banat na banat ang labi niya ng isang malapad na ngiti. Mahal, buti nakauwi na kayo. Siya nga pala, naganda ako ng hapunan. Naisip ko kasing baka pagod ka at gusto mo ng sabaw. Uy, salamat! Alam na alam mo talaga kung anong kailangan ko, no? Sus, hindi naman masarap magluto. Let's eat. Ang ayaw kumain, mag-fasting. Inaya na kaming lahat ni Lolo sa kusina. Nakahanda sa mesa ang sinigang na niluto ni James. Unang tingin pa lang, matatakam ka agad. Napaismid na lang si Jasmine sa oras na maamoy niya ang sabaw. Tsamba lang. Tikman mo lang kasi, baka magustuhan mo. Ito naman. Baka judgmental nito. Wag na, baka lasunin pa ako niyan, no? Para masolo ka lang. Ay naku, maliligo na ako, che. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang pagkairita ni Jasmine sa nobyo ko. Marahil dahil pinsan niya ang lalaking nanloko kay Jasmine ng ilang taon. Bahala ka. Ikaw naman ang magugutom. Siya nga pala, walang tubig sa loob ng CR, Jasmine. Mag-ikip ka muna sa labas para makaligo ka. Sige Pulo, gawin ko na habang maaga pa. Pagkaalis ni Jasmine, nagsimula na kaming kumain agad. Unang subo pa lang, napangiti na kaagad ako. Hindi ko itatanggi na mas magaling si James sa akin sa pagluluto. Kahit noong nangliligaw pa lang siya, hilig na niyang dalhan ako ng pagkain. Pati si Lolo hindi maiiwasang purihin si James. Pwede ka na palang mag-asawa, Apo. May tagaluto ka na. Ay, syempre naman Lo, maalaga rin huyang si James. Baka lumaki ang ulo ko niyan. Nagsitawanan kaming tatlo. Inabot kami ng ilang oras sa harap ng hapagkainan na puro tawanan lang. Pero ang masayang hapunan namin ay biglang binalot ng kilabot. Isang malakas na tili ang gumulat sa aming lahat. Di ba si Jasmine yun? Oo, samahan mo ko, puntahan natin siya. Galing sa labas. Nasa poso siya. Lumabas kaming tatlo kasama si Lolo. Bit-bit niya ang buntot pagi at flashlight sa kabilang kamay. Kung kanina banat na banat ang labi niya sa kakatawa, ngayon halos hindi na maipinta ang ekspresyon ni Lolo. Si James ang naunang naglakad palabas. Sumunod ako sa likuran niya habang si Lolo naman ay sumabay sa lakad ko. Sa dilim ng paligid, halos wala na akong maaninag. Buti na lamang at may dalang flashlight si Lolo. Nasa kaliwang bahagi ng bakuran ng poso. Bilisan na natin. Baka kung ano na ang nangyari kay Jasmine. Inasahan kong mas malakas ang sigaw ni Jasmine. Pero nang lumaon,
mas tumahimik ang paligid. Hindi ako naniniwala sa mga aswang pero sa lakas ng kabog ng puso ko, ramdam ko na rin ang takot. Jasmine! Nasaan ka? Kung tinatakot mo kami, please hindi ka nakakatuwa. Magsalita ka para mahanap ka namin! Nilakasan naming dalawa ang pagsigaw, pero wala pa ring sumagot. Kahit si Lolo pa ay naghanap na rin gamit ang ilaw ng flashlight, pero wala kaming nakita. Maliban sa dugo. Jasmine! Sumagot ka! Pwede ka nang bumalik pagkatapos nito, lumabas ka lang. Jasmine Apo, kung hindi ka makakapagsalita, gumawa ka na lamang ng ingay para malaman namin kung nasan ka. Kahit anong paghikayat namin, hindi pa rin siya sumagot. Hindi ko mapigilang umiyak ng unti-unti sa takot. Kahit isa sa amin, walang alam kung anong nangyayari. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, hindi ko mapigilan ang pag-iisip ng kung ano-ano. Para bang ekta-ektarya na ang binagtas namin kahit nasa loob lang naman kami ng bakuran. Habang mas tumatagal, unti-unti akong tinatalaban ng takot sa aswang. Magpakatatag kayo. Hindi tayo babalik sa loob hanggat hindi nakikita si Jasmine. Lolo, may kinalaman kaya mga aswang dito? Hindi pa ako sigurado, pero hindi malabo na oo. Hanggat hindi tayo nakakakita ng katawan ng saging, buhay si Jasmine. Nilibot namin ang buong bakuran pero wala kaming nakita ni Anino ni Jasmine. Sa halip, si Carlo ang tumambad sa amin. Balot siya ng dugo habang umiiyak. Si Ate Jasmine! Kinuha siya ng gabunan! Saan nagpunta ang aswang? Sa kanya ba ang dugo na yan? Opo, sinubukan ko siyang tulungan pero masyadong malakas ang aswang. Sorry po Ate Pia, wala akong nagawa. Tumakbo ako agad papalapit sa kanya. Sa pagdampi pa lang ng balat ni Carlo sa akin, ramdam ko na kung gaano siya natakot sa mga pangyayari. Gustuhin ko mang hindi maniwala sa kwento niya pero wala na akong ibang panghahawakan pa. Taan na Carlo, hindi mo kasalanan yung nangyari ha? Tumahan ka na, sige na. Huwag kang mag-alala. Mahanap natin ang Ate Jasmine mo. Papatayin din natin ang gabunan. Talaga po? Ibabalik niyo po ng buhay si Ate Jasmine? Tumingala ang bata sa amin. Halos mamula na ang mga mata nito sa kakaiyak. Hindi ko mapigilang mapahikbi na rin. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito katinding takot. Kailangan ko lang masundan ng aswang. Carlo, saan dinala ng gabunan si Jasmine? Hindi ko na po maalala kung saan eksaktong kinalagad si ate. Pero lumabas na sila ng bakod ng bahay. Sasamahan po kita, Lolo. Tara na po. Tumango si Lolo at gaya ng pinagkasunduan nila, sabay nilang tinahak ang daan palabas ng bakuran. Si Carlo naman ay naiwan sa akin. Mas pinili ko na lang wag sumama. Mas kailangan ako ni Carlo. Sige na, pasok na muna tayo sa loob ha? Sige po. Pero may gusto po muna ako sabihin sa iyo, ate. Huwag po sana kayo magagalit. Ha? Ba't naman ako magagalit? Sinenyasan niya pa akong lumapit sa kanya. Nang yumuko na ako para pakinggan si Carlo, bigla itong bumulong. It's a prank daw po, sabi ni Ate Jasmine. Ano ka mo? Prank? Ibig sabihin hindi totoong kinuha ng aswang si Jasmine? Walang hiya talaga yung babaeng yun ah. Malilintikan talaga sa akin yun pag... Ay nako, sino nakaisip niyan? Siya po. Sabi niya, gusto ka raw po niyang takutin para maniwala ka namang may aswang. Aba talagang... Nasaan ba yan? Nasaan siya? Nakita ko po siyang pumasok sa loob kanina nang lumabas kayo. Pasensya na po talaga, ate. Natakot ko pa kayo. Ay nako, si Ate Jasmine mo ang dapat humingi ng dispensa ha. Tara na, gantihan natin siya. Mabilis na nagpalit ng ekspresyon ang mukha ni Carlo. Mula sa umiiyak, matamis siyang ngumiti na parabang wala lang sa kanya ang nangyari kanina. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit
Nang akmang papasok na sana kami, may pumigil sa aming boses. Sa lamig nito ay nanigas ang buong kalamnan ko. Carlo, hindi ba sinabi kong huwag ka nang babalik sa bahay na to? Napadaan lang po ako. Saka tinulungan ko rin po ang kaibigan ko. Napalingon ako mula sa kinaroroonan ng boses at hindi nga ako nagkamali. Siya ang matandang babae na kasama ni Carlo sa bahay. Mukhang sinusundo na nito ang bata. Magandang gabi ho sa inyo. Nagkakilala na ho tayo, hindi ho ba? Oo. Ba't kasama mo ang apo ko? Naku, mahabang kwento ho. Pasok ho muna pala kayo. Sabayan niyo na ho kaming maghapunan. Mariin lang siyang tumingin sa mga mata ko. Ni isang emosyon sa kanya, wala akong nakita. Para bang nakatitig ako sa multo, katulad sa mga horror movies. Bitawan mo nga si Carlo. Uuwi na kami. Sige ho. Pero bakit parang grabe ho kayong magmadali? Hindi naman ho namin sasaktan si Carlo eh. Nagkataon lang din ho na nagkita ho kami. Wala ka nang pakialam. Halika na Carlo, uwi na tayo. Maya-maya na po, Lola. Ayaw ko pa pong umuwi. Bibilang ako ng 3. 1. 2. Ito na po. Sasama na. Malungkot na yumuko si Carlo habang naglalakad papalapit sa matanda. Kahit nasunod na ang gusto nito, nanlilisik pa rin ang mga mata niya. Sa susunod na tumakas ka, mata mo na lang talaga ang walang latay. Naiintindihan mo? Opo, hindi na po mauulit. Bilang isang social worker, alam kong mali ang pagbabanta niya. Gustuhin ko mang umalma pero tila napipi ang bibig ko sa matalim niyang tingin. Halos mamula rin ang paligid ng mga mata ng matanda sa hindi ko malamang dahilan. Buti na lang at bago makaalis si na Carlo, nakabalik na si Lolo Paeng. Sumunod ding sumulpot si Jasmine na kagagaling lang sa loob. Anong kaguluhan ang meron dito? Ito nga po mo. Pagsabihan mo yan ha. Huwag yang nangingialam sa buhay namin ni Carlo. Parating lang gusto kagad ng away. Dahan-dahan naman ho kayo sa pananalita. Nagmamalasakit lang naman si Pia eh. Wala naman ho akong ginagawang masama, Lolo. Siya ho yung biglang dumating dito tapos agresibo niyang pinapauwi si Carlo. Ayaw ko ng gulo, Melba. Umalis na lang kayo. Gabi na. Baka kapag mas tumagal kayo, maging delikado ang daan. Pasensya na po, Ate Pia. Mag-iingat po kayo. Ang malungkot na paalam ni Carlo ang huling pananalitang narinig ko mula sa maglola. Habang naglalakad sila papasok sa madilim na gubat, hindi ko mapigilang maluha at mag-alala. Hayaan mo na sila, Apo. Sigurado akong makikita mo pa rin si Carlo. Walang nakakapigil sa batang yon. Salamat ho, Lolo ha. Nag-alala lang ho talaga ako para sa kanya eh. Alam mo, Apo, kahit ganon si Melba, mahal niya si Carlo. Strikto siya, pero para naman yun sa ikabubuti ng bata. Tama si Lolo. Hindi naman nun sasaktan si Carlo. Ay nako, mataray lang talagang magsalita yang si Aling Melba. Hoy, teka nga Jasmine. Ikaw, akala mo makakalusot ka sa ginawa mo? At dinamay mo pa si Carlo? Napakamot siya ng ulo at yuko. Kung isipin, kasali siya sa mga dapat sisihin kung bakit inabot ng gabi si Carlo. Sa sobrang bilis din niyang mag-isip, hindi namin inakalang biro lang pala ang lahat. Bayan, hindi naman kayo mabiro. Siyempre gusto ko lang sanang pagaanin yung mood nating lahat. O aminin mo, napagod ka rin maghapon, Pia. At sa tingin mo, natuwa kami sa ginawa mo? Halos lumuwa na yung mata ko kakahana pero hindi ka pa lumalabas? Takot na nga kami. Alam mo kahit kailan ang seryoso mo. Pero sige na, pasensya na, okay? Gusto ko lang namang makita kung gaano kayo kahandang iligtas at hanapin ako kung sakaling may nangyari sa akin. Ang drama talaga.
Sa susunod talaga na mawala ka, wala nang hahanap sa'yo. Ikaw din, pag kinuha ka talaga ng aswang, wala ka maasahan sa akin ah. Kung kanina masyado kaming problemado, ngayon naman halos hindi maaawat si James at Jasmine sa pagbabangayan. Hanggang sa pagtulog, walang ibang naging bukang bibig ang kaibigan ko kundi ang reklamo niya tungkol sa ugali ni James. Kinabukasan, nagising akong mabigat ang ulo at halos nahihilo. Sa tindi ng pagpupuyat ko, nawala na ako halos ng tulog. At napansin ito ni James. Bakit parang tulala ka? Kaya mo ba? Hindi wala to. Ramdam ko pa kasi yung pagod simula kahapon eh. Kung hindi, baka pwedeng ipagpabukas nyo na lang yan. Huwag kang mag-aalala, okay lang ako. Tsaka, puyat lang to. Isa pa, hindi naman tayo magtatagal dito, di ba? Kailangan matapos na namin ni Jasmine yung kahit isa man lang sa mga utos mo. Napahinga ng malalim si James sa determinasyon ko. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi niya magagawang pigilan ako. Habang nag-aantay kami ni James sa paglabas ni Jasmine, patakbong lumalapit sa amin si Kira habang tinatawag ang pangalan ni Lolo. Paeng! Paeng! Tulungan mo kami! Ba't niyo hinahanap si Lolo? Inatake kami ngayong umaga ng gabunan. Patay lahat ng alaga ko! O Kira, ano nangyari? Ang aga naman nata ng pataya mo. Hindi patay ang pinunta ko rito, kundi patayan. Naubos ang kabuhayan ko. Walang tinirang buhay ang aswang. Hindi niya naman kinain lahat. Pinatay niya lang ang iba. Para bang pinaglaruan lang ng gabunan. Kamusta ang pamilya mo? Nasaktan ba? Walang ginalaw sa aming lahat. Nakakapagtaka nga eh. Samahan mo ako. Puntahan natin ang manukan mo. Sumenyas na sana ang dalawa pero bago pa sila tuluyang makaalis, bumulong sa akin si James. Kinalabit niya pa ako na parang batang nag-aaya. Paglingon ko sa kanya, halos hindi ko maintindihan ang ekspresyon sa kanyang muka. Para siyang natatakot habang nako-curious. Panigurado pipilitin niya akong makibalita sa mga pangyayari. Sumama kaya tayo? Ano namang gagawin natin doon? Gusto ko nang tumanggi, pero maging ako, hindi pinapatahimik ng kuryosidad ko. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong kwento-kwento, pero ngayong makikita ko na, siguro bago kami umalis ng Capiz, malamang ay takot na rin ako sa mga aswang. Lolo, pwede ba kaming sumama ni James sa inyo? Nako, kung ayaw mo mawala ka sa katinuan, magpaiwan na lang kayo rito. Masyadong madugo ang manukan. Hayaan mo sila, Kira. Sige apo, tara. Baka ito na ang kailangan para paniwalaan mo ako. Malayo ang nilakad namin bago kami nakarating sa bahay ni Kira. Naiintindihan ko na kung bakit halos hindi na siya makahinga sa kakatakbo. Nasa loob ng poultry ang mga patay na manok. Wala akong ginalaw para magawa mo kung anong dapat mong gawin. Salamat. Susubukan kong magtawas mamaya. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Kahit malayo pa, amoy na amoy mo na ang malansang dugo ng manok. Nagkumpulan na rin ang mga langaw sa munting barong-barong sa hindi kalayuan. Wala kayong hahawakan na kung anuman pagpasok natin. Bakit po, Lolo? Susubukan kong kumuha ng patay na manok at magtawas. Kapag nahawakan ng ibang kamay ang biktima ng aswang, mahihirapan tayo. Bungad pa lang ng manukan, halos mapasukan na ako sa pandidiri. Nagkalat ang patay na manok at dugo ang balahibo sa loob at labas ng barong-barong. Wak-wak ang laman loob at pugot ang lahat ng ulo nito. Dapat hindi na pala tayo sumama. Di yata ako makakatulong nito. Hindi ho kaya aso lang ang may gawa nito? Ganito rin ang itsura ng mga biktimang buntis at bata. Imposibleng aso ang papatay sa halos 30 manok ni Kira. Sa sinabi ni Lolo,
Parang bahagya ako nakumbinse na totoo nga ang mga aswang. Kung hindi mga mabangis na hayop ang pumatay, sila lang naman ang makakagawa nito. Baka hinahanap na tayo ni Jasmine. Pwede na kayong mauna kung gusto nyo. Baka aligagana yun kakahanap sa atin. Nakuyaan niyo siya. Nang makaganti man lang tayo sa ginawa niya sa atin kagabi. Dinamay pa si Carlo sa kalokohan niya talaga. Balikan mo na, Apo. Mahirap na mag-isa ang kaibigan mo. Galing Maynila pa naman kayo. Ay, nako, si Lolo talaga. Kahit kailan masyado kayong mabait. Sige na nga ho, mauna na kami. Tumango na lang si Lolo bilang pagsang-ayon. Kami lang ni James ang babalik sa bahay ngayon. Medyo malayong lalakarin namin at hindi rin ako sigurado kung makakabalik ba kami nang hindi naliligaw. Sa mga oras na yon, tirik na tirik ang araw. Pero wala kang makikitang bata sa labas. Lahat ng kabahayan nagsarado rin ng pinto sa hindi ko malamang dahilan. Pero siguro natatakot din sila. Tama pa ba ang dinaraan natin? Mukhang paikot-ikot lang tayo. Hindi ko nga sure eh. Wala pa bang dumadaan hanggang ngayon? Baka pwede man lang tayong may pagtanungan. Masukal na parte na to ng baryo. Walang basta-bastang dadaan dito. Teka, subukan na lang nating alalahanin lahat ng lugar na dinaanan natin kanina. Tumigil kami ni James pansamantala sa paglalakad. Pilit kong binalikan kung ano mang maaalala ko. Pero wala. Halos burado sa isip ko ang mga detalye. Dapat pala hinintay na lang natin si Lolo Paing. Kaya naman siguro ni Jasmine mag-isa. Nauuhaw pa naman ako. Hindi tayo pwedeng magtagal sa arawan eh. Saglit. Parang may nahagip akong tao kanina. Nasaan? Baka pwede tayong magtanong. Manang, pwede po ba kayong maabala kahit saglit lang? Nilingon ko kung nasaan ang tinutukoy ni James. At mula sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na figura ng matanda. Kinutuban ako at bahagyang kinabahan. Aling Melba? Anong ginagawa niyo rito? Di ba siya yung kasama ni Carlo? Napatingin sa akin ng matanda pagkatapos kong banggitin ang pangalan nito. Hindi nga ako nagkamali, pero hindi lang ako ang nagulat. Sa pagtitingi na naming dalawa, halos maaaligaga si Aling Melba. Hindi mapakali ang kanyang mata sa kakalingon. Kapansin-pansin din ang damit niyang balot ng dugo at punit-punit. Parang nanggaling sa kakaibang bakbakan itong si Aling Melba. Ayos lang ho ba kayo? Mukhang sugatan ka po, Aling Melba. Saan po ninyo nakuha ang dugong yan? Sinubukan naming lumapit ni James, pero masyado siyang naging mailap. Hindi na rin sumagot sa amin ang matanda. Sa halip, matulin siyang tumakbo kahit pa walang sapin sa kanyang paa. Sundan kaya natin? Wag na, masyadong delikado. Hindi natin alam kung saan galing ang dugong yun. Kailangan malaman to ni Lolo. Pero may isa pa tayong problema. Kailangan muna natin makauwi. Ilang oras naming sinubukang hanapin ang daan pabalik ng bahay. At sa wakas, matapos ang halos 5 beses na pabalik-balik, nakarating din kami. Sa pagpasok ko pa lang ng gate, patakbo kaagad na lumapit si Jasmine. Halatang halata ang pag-aalala sa mukha niya. Saan kayo galing? Ba't hindi man lang kayo nagpaalam? Alam niyo naman na balitang-balita rito yung pag-atake ng gabunan eh. Tapos, ayun, nasa loob pa nga si Kira. Inaantay niya si Lolo? Oo, may importante raw siyang sasabihin. Sa pagtuloy naming 3, hindi lang si Kira ang naabutan ko sa sala. Marami sila, karamihan mga babae na may kasamang mga bata. Parang mga bubuyog sila kung magchismisan. Pero sa lahat ng boses, ang angat na angat ay ang kay Kira. Hindi ako pwede magkamali. Yung matandang bruha talaga ang nakita kong lumabas sa bakuran ko. Sino matandang bruha? Sino pa ba? E di si Aling Melba. Kahit kailan talaga salot ang matandang yon.
Kailan mo siya nakita, Kira? Lumabas ako kanina para mamalengke. Madilim pa nun. Pupunta sana ako kila Esther para maghatid sa bayan. Pero si Aling Melba ang unang nakita ko. Duguan ang damit niya at aligagarin. Halatang halata na may ginagawang masama. Nakita nga rin namin siya kanina. Duguan nga. Di ba? Sabi ko na sa'yo, siya nga ang aswang. Saglit, teka lang, kumalma ho tayo. Mahirap kasing mga akusan nang wala tayong masyadong ebidensya. Pia, ano ba? Hindi na pusong pinapagana sa ganitong bagay. Ano bang ebidensyang gusto mo? Malinaw na nga na si Aling Melba yung aswang. Naintindihan mo ba? Pati ba naman ikaw, Jasmine? Antayin niyo na nga lang muna si Lolo. Pero sana wag niyo munang husgahan masyado. Hindi naman natin alam yung buong kwento eh. Kami ang nakakita. At kami na nang matagal lang nakakamasid sa bruhang yon. Hindi ako pwede magkamali. Kung ayaw mong maniwala, hindi ko na problema yan. Nag-init ang ulo ko sa katigasan nilang lahat. Buti na lang at napigilan ako ni James. Dinala niya ako sa kwarto para magpalamig. Kahit siya hindi rin nagustuhan ang tungo ng usapan sa baba. Maging si Jasmine kasi ay pumanig sa kanila. May punto si Kira. Hindi pwedeng manghusga tayo kaagad. Komplikado ang pinagdadaanan ng San Isidro. Kahit ako, gulat na gulat pa rin sa mga pangyayari. Pero kahit delikado, hindi ko alam kung tama bang iwan ko yung trabaho ko rito eh. Baka mamaya matanggal ako sa serbisyo pag hindi naman nauwi yung mga papeles na kailangan. Ikaw, kung ano sa tingin mo ang tama, doon ako. Sasamahan kita. Salamat ah. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Tinapos namin ang usapan gamit ang isang mahigpit na yakap. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ni James at alam kong patulo na rin ang luha niya pero mas pinili niyang magpakatatag. Aalis tayo ng buhay dito. Walang may iwan. Kahit si Lolo Paeng, kukumbinsihin nating lumipat na rin sa Maynila. Subukan natin. Hindi na rin kasi ako panatag na magtagal pa si Lolo dito eh. Pero sa tingin mo, si Aling Melba kaya talaga yung aswang? Hindi kaya nagkataon lang na nakita natin siya? Hindi natin alam. Gaya ng sabi ni Kira kanina, bagong salta lang tayo sa San Isidro. Katiting pa lang ang alam natin tungkol sa mga taong nakatira dito. Antayin na lang natin si Lolo tungkol dito. Baka maya-maya siguro makauwi na yun. Iniwan muna ako ni James sa kwarto, habang siya naman ay lumipat sa kabila para magpahinga. Gaya ng hula ko, maya-maya ay dumating na si Lolo. Ang maingay na sala kanina ay mas umingay pa. Mas lumakas ang sigawan nila. Kahit halos hindi ko maintindihan, isa lang ang malinaw. Melba. Paulit-ulit niyang hinihiyaw ang pangalan ng matanda. Napilitan akong lumabas para umusisa. Huminahon kayo. Hindi pa tayo sigurado kaya wala tayong karapatan na patayin si Melba o ang apo niya. Pangpaing naman. Maglolokohan pa ba tayo? Kahit ikaw, alam mong siya rin ang pinaghihinalaan mo. Sila lang naman ang may lahing aswang sa San Isidro. Kung ayaw mong sumunod sa bilin ko, lumayas kayo sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ng tulong galing sa mapupurol ninyong kukote. Yun ang unang beses na nakita ko si Lolong namutla sa galit. Nagngit-ngit ang kanyang panga at pati ang kanyang mga kamao ay kumuyom din na parang mga bato. Lumayas na kayo! Pagkamuhi lang ang pinapairal ninyong lahat. Aalis talaga kami. Kung masyado kang malamya para patayin si Melba, kami na lang ang gagawa. Hindi ko na matiis ang wag pumagitna. Agad akong sumagot at nagmakaawa. Kapag napahamak si Carlo o ang lola niya, maaring hindi ko mapatawad ang sarili ko kung sakaling wala akong ginawa. Pakiusap, wag niyo silang gagalawin. Hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis pag sinaktan niyo sila. Sa tingin mo, pakikinggan ka ng mga pulis? Wala ka talagang buwang sa mundo, Pia. Sinubukan na namin yan. Pero tinawanan lang nila kami.
Pero wala nga tayong karapatan na patayin sila eh. Tao pa rin si Aling Melba at mas lalong walang kinalaman si Carlo sa mga binibintang nyo. Tumahimik ka! Nagmana ka talaga sa lolo mo. Pare-pareho kayong duwag. Huwag kayong mag-alala. Di namin kailangan ng tulong ninyo. Tara na! Umalis na tayo dito. Umalis na tayo sa walang kwentang lugar na to. Sa pagtalikod nilang lahat, wala kaming ibang nagawa kundi ang panoorin silang umalis. Maging si Lolo Paeng napatulala sa bilis ng mga pangyayari. Albularyo siya na walang ibang hinangad kundi ang kabutihan ng ibang tao. Pero kung may mapapahamak, maaring hindi kayang sumugal ni Lolo. Magtatawas ako, Apo. Mabuti siguro kung puntahan mo muna sina Carlo. Isama mo si James. Dapat maunahan mo sila, Kira. Baka kung anong gawin nilang masama. Opo, Lolo. Bibilisan namin. Wala kaming inaksayang oras ni James. Sinubukan sana naming isama si Jasmine pero mas pinili niyang manatili sa bahay kasama si Lolo. Kahit malayo halos, inabot lang ang pagbagtas namin ng ilang minuto. Parang wala na lang sa akin ang putikan at madulas na daan. Kung sakaling nauna sila sa atin, unahin mong iligtas si Carlo. Huwag naman sana. Pero sige, alalayan mo ko ah. Mas panatag ang loob sa akin ng bata eh. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Sa unti-unti naming paglapit, narinig kong muli ang pamilyar na boses ni Kira. Huwag ka mag-alala. Magkakasama na rin kayong mga ninuno mo. Di ba matagal mo nang gustong mamatay? Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong gagalawin si Carlo. Ako na lang ang kunin at saktan nyo. Hindi kami uto-uto, Melba. Kapag hinayaan ko lang si Carlo, baka sumunod lang siya sa yapak mo. Apo, kahit anong mangyari o marinig mo, huwag na huwag kang lalabas. Tignan natin kung makakaya niyang tiisin ka. Sige, saktan niyo yan! Halos maputol ang hininga ko sa nadat na namin. Nakagapos si Aling Melba habang nakaluhod sa lupa. Duguan pa rin siya, pero sigurado akong sa mga sugat na niya galing ang sariwang dugong yon. Basang-basa na rin ang mga luha niya, ang mukha niya. Ang noong matapang niyang ekspresyon, nanlambot na. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Hihikbi na rin sana ako pero pinigilan ako ni James. Kailangan maunahan natin silang mahanap si Carlo. May alam ka bang pwedeng daanan papasok ng bahay? Sa likod. May bintana sa likod. Swerte namin dahil ang mga tao nagkumpulan sa bungad ng bahay. Mas madali kaming makakapasok nang hindi nila nakikita. Maingat kaming pumunta sa likuran ni James. Mababa lang ito at mabilis akyatin. Nauna ko, saka sumunod si James. Carlo, si Ate Pia to. Huwag kang matakot, ha? Hindi ka namin sasaktan! Tutulungan ka namin! Nasaan ka? Pagkarinig pa lang ni Carlo sa boses namin, agad itong lumabas mula sa isang lumang aparador. Halos magkumahog na ito sa pagtakbo papalapit sa akin. Gaya ni Aling Melba, basang-basa na rin siya ng luha at pawis. Bagamat hindi naman sugatan, halatang halata ang pagod at pagka-aligaga ng bata. Oo, tatawag tayo ng tulong ha. Babalik tayo sa bahay at sasabihin natin ang lahat ng to kay Lolo. Okay? Salamat po! Hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin si Lola. Mahigpit ko siyang niyakap habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Habang mas tumatagal kami sa loob, mas nagiging delikadong lagay naming tatlo. Kailangan na natin umalis! Tara na Carlo. Pangako babalikan natin ang lola mo, ha? Napatango siya ng bahagya sa sinabi ko. At gaya ng paraan ng pagpasok namin, doon na rin kami dumaan palabas. Pero sa pagkakataong yon, mas naging maingat kami ni James. Binuhat na lang niya si Carlo para mas mapabilis ang pag-uwi namin. Buti na lang at walang nakapansin nung paalis na kami. Sa tindi ng takot ko, wala na kaming ibang ginawa kundi tumakbo. Kahit madulas at delikado, hindi kami huminto ni James. Kailangang maitago si Carlo mula sa kanina. Buti na lang at wala kaming nakasalubong na ibang tao. At sa wakas,
Matapos ang ilang minutong pagtakbo, nakauwi rin kami ng ligtas. Sana walang nakakita sa atin. Nakakatakot ang kaya nilang gawin. Kailangang humingi na tayo ng tulong sa mga pulis. Hindi lang si Carlo ang magiging delikado. Makikinig kaya sila? Paano kung hindi nila tayo paniwalaan? Ang isusuplong natin ay hindi yung pag-atake ng aswang, kundi yung pang-aabuso. Sigurado kahit malayo ang San Isidro, pupunta sila dito. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Sana pati si Lola, mauwi niyo na rin po ng ligtas. Hanggang ngayon umiiyak pa rin si Carlo. Hindi na bago sa akin ang makakita ng mga traumatized na bata, pero iba ang nararamdaman ko kay Carlo. Pinili naming itago muna siya sa itaas na kwarto. Mas ligtas kung wala halos makakakita sa kanya. Kinagabihan, halos hindi ako makatulog sa pag-aalala. Buti na lang at kahit papano, nangako si Lolo na hahanapin niya kung saan nila itinago si Aling Melba. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuha sa pagtatawas. Masyadong malabo ang imahe at hindi niya maintindihan ang resulta. Pero isa lang ang sigurado kay Lolo. Maaaring hindi si Aling Melba ang aswang. James, ikaw na muna ang bahala rito. Susubukan kong hanapin kung saan nila kinulong si Melba. Dinig ko na sa dating mansyon daw ng mga Santiago. Mag-ingat po kayo, Lolo. Sigurado po ba kayong kaya niyo mag-isa? Mas kailangan ka ni Pia. Ipangako mong kahit anong mangyari, poprotektahan mo sila. Ngayong hindi tayo sigurado kung si Melba nga ang aswang. Pwedeng umatake anumang oras ng gabunan. Makakaasa po kayo sa akin, Lolo. Kayo rin po. Mag-iingat kayo. Isang simpleng ngiti ang isinagot ni Lolo bago siya tuluyang tumalikod para umalis. Nanatili lamang kami sa pintuan ni James habang pinapanood siyang maglaho sa dilim ng gabi. Malakas at matapang na albularyo si Lolo at sigurado kaming makakabalik siya ng buhay. Matulog na tayo. Doon na muna pala ako sa itaas na kwarto para masamahan ko si Carlo. Sige, pagod na rin ako eh. Isarado mo nga maigi yung pinto bago ka umakyat, ha? Opo, mauna ka na. Sa bawat hakbang ko paakyat ng hagdan, ibang klaseng kaba ang nararamdaman ko. Siguro dahil wala si Lolo kaya ganito. Napakalaki ng pinagbago ng paniniwala ko. Kung mga aswang ang pag-uusapan, ang dating halos tumatawa kapag nauungkat ang mga sabi-sabi, ngayon, nanginginig na rin at gustong magtago. Pagkarating ko ng kwarto, nahiga agad ako upang matulog. Dahil sa pagod, minuto lang ang tinagal bago ako nakatulog. Mas maigi na ring ipahinga ko na ang gabing ito para matigil ang sobra-sobrang pag-aalala ko kay Aling Melba. Pia, gumising ka. Pasado 2:00 na ng gabi noon nang niyugyug ni Jasmine ang balikat ko. Kasama niya si James at sabay silang nagpupumilit na gisingin ako. Bakit? Anong nangyari? Si Carlo nawawala. Ha? Hinanap niyo na ba sa sala? Sa kusina? Nakaabot na kami ng kusina. Kanina pa namin siya tinatawag pero hindi talaga siya sumasagot. Kahit inaantok ako, pilit akong bumangon at tinulungan silang maghanap. Pagkababa namin, naghiwalay kaming 3. Sila James at Jasmine ay pumunta sa sala at garahe, habang ako naman mag-isang tinungo ang kusina, nagbabaka sakaling nagtatago lang roon ng bata. Carlo? Carlo? Si Ate Pia to, huwag ka matakot. Carlo, hindi mo kailangang magtago. 'Di ba? Nangako akong tutulungan ka naming mabawi yung lola mo. Kahit hindi pa ako nakakarating sa kusina, ramdam ko na ang kaba at halos magsitindigan ng mga balahibo ko. Mas lumala ito nang sumagot ang isang garalgal na boses malapit sa ref ng bahay. Sinungaling kayo. Papatayin lang ninyo kami. Nagulat ako sa nakita ko. Sumigaw ako ng tulong para marinig ako ni James at agad niya akong mapuntahan. Nasa isip ko noon na ginaya ng aswang na ito si Carlo.
Halos hindi ako makagalaw. Punong-puno ng balahibo ang kanyang katawan at ang mukha niya ay daig pa ang mga lobong nasa pelikula. Duguan din ang mukha niya habang hawak-hawak sa kabilang kamay ang kapirasong hilaw na karne na galing siguro sa ref. Saan mo dinala si Carlo? Si Carlo? Siya ba ang hinahanap mo? Bakit hindi mo tignan ang damit ko ngayon? Ilabas mo siya, wag mo akong paikutin! Ako si Carlo. Unti-unting gumuho ang mundo ko. Sa bilis ng pangyayari, halos hindi ako makagalaw o makapag-isip ng kung anong dapat gawin. Naparalisa ako sa harap ng isang aswang na nagpakilalang batang malaanghel kanina. Unti-unti siyang lumapit saka binitawan ang karneng hawak niya. Wala akong ibang magawa kundi umatras. Buti na lang at bago ako tuluyang mahagip ng kuko nito, dumating si James at nakapagsaboy siya ng asin. Ayos ka lang? Lubayan mo ang girlfriend ko bago kita patayin! Pia, nasan yung pangontrang binigay sa'yo ni Lolo Paeng? Saan mo tinago yun? Nasa taas sa loob ng wallet ko. Nangisay sa sakit ang aswang at halos magkumahog ito matigil lang ang pagkasunog ng kanyang balat. Pero habang umiiyak ang gabunan, naalala ko si Carlo. Gaya ng tinuro niya kanina, pareho ang suot nilang damit. Mahirap tanggapin pero ang batang sinusubukan kong protektahan ay ang siya palang aswang ng San Isidro. Jasmine! Nahanap mo na? Hindi pa nga eh. Nasaan ba kasing wallet mo, Pia? Ang dami mo naman kasing bag eh. Nandyan sa luggage na itim. Nagsinungaling ako. Imbis na ituro kong nasa ng anting-anting, niligaw ko ng direksyon si Jasmine. Hindi kaya ng konsensya kong saktan si Carlo, kahit pa mukhang halimaw siya ngayon. Mamatay ka! Kayo ang mga salot sa mundo! Wag! Si Carlo yan! Sasaboy pa sana ng panigunda si James pero pinigilan ko siya. Hindi ko maatim na pakinggan ang iyak ng aswang. Maaaring hindi sila kumbinsido pero kilala ko si Carlo. At hindi ako pwedeng magkamali. Maniwala ka talaga sa halimaw na yan? Paano magiging si Carlo yan? Eh hindi naman aswang ang bata! Maniwala ka. Hayaan mo muna akong kausapin siya. Ako nang bahala. Nagpatuloy sa paglulupasay ang gabunan. Pero nang makita niyang papalapit ako, isang kakaibang tingin ang binaling niya sa akin. Imbis na matang mapanlisik, tinitigan niya ako na parang isang tao. Kagaya mismo ng ginagawa ni Carlo. Carlo, si Ate Pia mo to. Carlo, wag ka nang umiyak ha. Ako to, si Ate Pia. Ate Pia, sorry po. Kahit ang boses niya ay hindi pang tao, pinilit niyang humingi ng tawad. Binuksan ko pa ang braso ko para mayakap siya. Hindi nagustuhan ni James ang ginawa ko, pero walang pangungontra ang maaaring tuminag sa akin. Layon mo siya! Kahit si Carlo nga yan, aswang pa rin siya! Halika, yakapin mo ko. Magiging maayos din ang lahat, ha? Magtiwala ka sa akin. Salamat, ate. Ibabalik ninyo si Lola, hindi ba? At hindi na rin kami magkakaiwalay. Sinunggaban niya ako ng yakap. Ramdam ko pa rin ang balahibo sa kanyang katawan. Pero walang ibang ginawang masama sa akin si Carlo. Sa pagkalma niya, unti-unti nang nagbago ang kanyang anyo. Mula sa isang gabunan, naging tao na ulit si Carlo. Nakuha ko na yung pangontra. Nasaan yung aswang? Hindi na natin kailangan yan. Sa pagkalas namin sa yakap, sakto ang naging pagdating ni Aling Melba at Lolo. Masiglang tumakbo papalapit sa kanya si Carlo. Sa tuloy niya parang ilang dekada silang hindi nagkita. Carlo, apo! Nandito na si Lola. Lola, na-miss po kita. Ang bait ni Ate Pia. Napakalma niya ang pagiging gabunan ko. Bumaling sa akin si Aling Melba. Kung noon palagi siyang nakasimangot kapag haharap sa akin,
Ngayon isang matamis na ngiti ang isinagot niya. Maraming salamat, Iha. Hindi niyo itinuring na parang hayop ang apo ko. Maraming salamat din ho. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganun yun nalang ingatan si Carlo. Aksidenteng naging gabunan si Carlo. Nung huling punta namin sa Catanduanes, may isang manggagamot na pinaglaruan kami. Simula nun, nagiging gabunan na ang apo ko tuwing kabilugan ng buwan. Para protektahan siya, mas pinili kong akuin ang paratang nila. Hindi si Melba ang aswang, kundi si Carlo talaga. Sa 2 buwan na pagiging gabunan ng bata, ang manukan palang ni Kirang na perwisyo. Hindi ko rin po kayang manakit ng tao. Pasensya na po talaga, Ate Pia, kung natakot kita. Ikaw din po, Kuya James at Ate Jasmine. Nagtagal pa ng ilang linggo ang pamamalagi namin sa Capiz. Pero gaya ng nasa kontrata, kailangan din naming bumalik. Hindi naging sayang ang pagkakadestino ko sa San Isidro. Nakilala ko ang maglolang si Carlo at Aling Melba. Pinatunayan nila sa akin na ang pagmamahal, kakayanin kahit anong pagsasakripisyo. Nawala na ang takot na bumabalot sa baryo. Natutunan na rin kasing kontrolin ni Carlo ang pagiging aswang niya. Kahit hindi naging madali ang pinagdaanan naming tatlo, ni isa sa amin walang nagsisi na pumunta ng Capiz. Naging kaibigan ko po, Miss Soledad, si Aling Melba at paminsan-minsan dumadalaw pa rin ako sa kanila. Isa lang ang masasabi ko, kahit kailan walang tatalo sa pagmamahal ng isang pamilya. Makakaya nilang isakripisyo pati ang sarili nilang buhay, maging ligtas lang at panatag ang mahal nila sa buhay.